Pagmulat ng mata ni Mang Berto, wala na ang bahay niya. Basang-basa siya, nanginginig at walang matulugan. Pero ang mas masakit, ang mga kapitbahay niyang dati laging nakangiti. Ngayon, walang gustong tumingin sa kanya. Minsan, akala natin kapag may sakuna, lahat magtutulungan. Pero paano kung ang mga taong inaasahan mong tutulong ay tatalikuran ka? Lumapit si Mang Berto sa kapitbahay niyang si Aling Rosa. "Pwedeng makitulog muna?" tanong niya, nanginginig sa lamig. Pero hindi siya pinapasok. "Pasensya ka na, Berto. Walang-wala na rin kami." Isa-isang sinubukan ni Mang Berto ang iba pang kapitbahay, pero lahat may dahilan. Lahat may sariling problema. Mag-isa siyang naupo sa gilid ng gumuhong bahay. Gutom, pagod, walang pag-asa. Ang pinakamasakit sa lahat, hindi lang ang mawala ng bahay, kundi ang mawala ng pananalig sa mga taong akala mo'y pamilya mo. Pero kinaumagahan, isang batang lalaki ang lumapit. "Tay, gutom po kayo." Iniabot nito ang isang pirasong tinapay. Sunod-sunod na dumating ang iba pang kapitbahay. May dalang kahoy, martilyo at pako. Walang nag-utos sa kanila. Walang humingi ng kapalit. Hindi agad dumarating ang tulong. Pero minsan, kailangan mo munang magdusa bago mo makita kung sino talaga ang handang tumulong. Sa panahon ng sakuna, hindi sapat ang awa. Ang tunay na malasakit ay may kasamang gawa. Dahil sa huli, hindi pera o yaman ang tunay na puhunan sa buhay, kundi ang mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit gaano pa kahirap ang laban. Comment and subscribe.